Galit na inamin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi sinusunod ng Iran ang lahat ng kondisyon ng tigil putukan pero may direktang pag-uusap na sa Sabado. Inamin ni Trump na patuloy hinaharangan ng mga Iranian ang kipot ng Hormuz at gusto pa nilang kontrolin ito kahit matapos ang digmaan, bagay na ayaw niyang mangyari. Nagpunta si J.D. Vance, pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, sa Pakistan para sa direktang pag-uusap. Binala niya ang Iran na huwag manipulahin ang US sa negosasyon kung hindi ay muling magsisimula ang digmaan. Bagaman sinisiguro ni J.D. Vance na umaasa sila sa maganda, mahusay at produktibong negosasyon. Ngunit tila may hindi ayon sa plano dahil matapos ang panandaliang pagbaba, muling tumaas ang presyo ng langis. Dahil naging malinaw na sarado ang kipot ng Hormuz at hindi ito basta-basta mabubuksan kahit ano pa ang sabihin ni Donald Trump. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito pero bago magsimula, hinihingi ko ang suporta nyo sa YouTube channel na ito. Pwede kayong magbigay ng suporta sa pamamagitan ng donasyon, sponsorship o paid subscription gamit ang mga link at detalye ng bayad sa description ng video. Nandyan ang lahat ng platform na pwede ninyong gamitin at lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ang link. Nagbigay ng matinding babala si US President Donald Trump sa Tehran. Ito ay dahil sa mga ulat na nininggil ng Iran ng bayad sa mga tanker na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Gaya ng dati, ipinahayag ni Trump ang galit sa Truth Social na may emosyonal na reaksyon. Narito ang CP. Ayon sa ulat, naniningil ng bayad ng Iran sa mga tanker na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Mas mainam kung hindi ito nangyari at kung mangyari man, itigil na nila agad. Nakakatawa talaga ang pahayag na yan kapag alam mo ang buong konteksto. 2 araw lang ang nakalipas. Noong Abril, 8 mismong si Donald Trump ang nagsabing ayos lang sa kanya kung maningil ng taripa ang Iran sa mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz. Iminungkahi rin niyang magtayo ng pinagsamang Amerikano-Iranianong kumpanya para doon. May isa pa siyang sinabi. Noong Abril, walo plano naming gawin ito sa pamamagitan ng isang joint venture. Paraan ito para matiyak ang seguridad ng kipot at protektahan ito mula sa ibang bansa. Magandang ideya ito. Tinanggihan ng mga Iranian ng ideya kaya galit ulit si Trump. Sa totoo lang, maganda ang ideya niya noong Abril 8. Sinabi niya, wala siyang tutol sa paniningil ng bayad sa mga tanker, pero noong Abril 10, sinabi niyang mas mabuting wag na lang gawin yon. Ayon sa kanya, may mga ulat na patuloy pa rin nila itong ginagawa. Kasi ikaw ang nagbibigay ng signal na nagtutulak sa kanila kumilos. Opisyal nang inanunsyo ng Iran na gusto nilang tumanggap ng bayad para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. Ito ang naging kondisyon ng kasalukuyang paghinto ng mga operasyong militar. Mukhang paniningil ng malalaking kumpanya ng langis ang plano ng Iran. Humihingi sila ng bayad para sa bawat bariles na nasa barko. Ang halaga ng singil ay katumbas ng $1 para sa bawat bariles ng langis. Sa pagbabayad na eksklusibo gamit ang cryptocurrency, nasisira nito ang mismong sistema ng petrodollar na nabuo noong dekada 1900 at 70 dito rin mismo sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Naglabas ng pahayag ang kataas-taasang pinuno ng Iran sa Tehran sa pamamagitan ng sulat at nangakong kokontrolin ang kipot ng Hormuz kahit matapos ang digmaan. Dapat ding banggitin na kamakailan ay pinagyabang ni Trump na matapos ang kanyang kasunduan sa mga Iranian, ganap na bukas ang kipot. Yan daw ang kanyang sinabi. Pero inamin din niya na walang dumadaan na barko dun dahil sa takot sa mga Iranian. Ibig sabihin, para sa ilang tagapakinig, malinaw na sinabi ni Trump na bukas na ang kipot at tila sapat na ito para sa kanila kaya nagpatuloy na lang sila. At para naman sa kabilang bahagi na nakikinig ng mabuti, sinabi niya, oo, bukas ang kipot pero walang mga barkong dumadaan doon. Bukod pa dyan, marami ang nagsimulang kabahan. Maraming kaalyado ng Estados Unidos, halimbawa si Sultan Al Jaber na siyang pinuno ng pambansang kumpanya ng langis ng Abu Dhabi ay lumabas ngayon at hayagang nagbigay ng pahayag at ito ang kanyang sinabi. Kailangan natin ng kalinawan ngayon. Hindi bukas ang kipot ng Hormuz, kontrolado at limitado ang pagpasok. Malinaw na ipinahayag ng Iran sa pamamagitan ng kanilang pahayag at mga kilos na ang pagdaan ay posible lamang kung may pahintulot, sumusunod sa mga kondisyon at kung mayroong pampulitikang impluwensya. Sa huli, daan-daang tanker na may kargang langis at iba pang mahahalagang kalakal ang patuloy na naghihintay sa kipot ng Hormuz.
Hindi pa rin alam ng kanilang operator at kapitan kung paano tumawid ng hindi inaatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. At ayon sa datos ng International Maritime Organization, humigit kumulang 20,000 na mga mandaragat ang aktwal na naipit sa Persian Gulf dahil sa krisis. Kahit inihayag na ni Trump na may kasunduan na at bukas na ang kipot. Nagsimula na ring mag-alala sa Europa. Ayon kay punong ministro Keir Starmer ng Britanya, pagod na siya sa epekto ng mga presidente ng US at Russia sa presyo ng enerhiya sa Britanya. Sabi niya, lahat ay pagod na sa katotohanan ang mga kilos at manipulasyon ng dalawang presidente ang nagpapagulo at nagpapataas baba sa merkado. CP mula kay Stama. Pagod na ako makita na pabago-bago ang bayarin sa kuryente ng mga pamilya sa buong bansa, minsan mataas, minsan mababa. Pabago-bago rin ang bayarin ng negosyo sa kuryente, tumataas o bumababa dahil sa mga aksyon ni na Putin o Trump sa mundo. Ang pinakamahusay na palatandaan ng totoong kalagayan ng mga bagay ay ang mismong merkado. Ang totoo niyan, ang presyo ng langis na yon ay muling tumaas at lumago ng 1%. Dahil sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kakaunti lamang ang mga barko na naglalakas loob dumaan sa napakahalagang kipot ng Hormuz. Pangalawang sunod na araw na tumataas ang presyo matapos bumagsak noong Miyerkules nang ianunsyo ang tigil putukan. At mukha pang matagal bago matapos ang kwentong ito. Sinabi ni Majtaba MNI, kataas-taas ang pinuno ng Iran sa isang pahayag na itataas ng Iran ang pamamahala sa kipot ng Hormuz sa bagong antas sa pag-uusap nila sa Estados Unidos. Kasama rito ang paniningil sa pagdaan ng barko na maaring magpanatili ng mataas na pandaigdigang presyo ng enerhiya sa hindi tiyak na panahon at posibleng labagi ng internasyonal na lituntunin ng malayang paglalayag. Nagkomento si Khamenei tungkol sa sitwasyon sa kipot sa bagong pahayag nitong Webes, kaugnay ng ika-40 araw ng anibersaryo ng pagpatay sa kanyang ama nung simula ng digmaan. Ito ang unang pahayag niya matapos maging epektibo ang tigil putukan nila at ng Estados Unidos. Sinabi niya na Iran ang walang kondisyong nagwagi sa digmaan. Sa huli magbibigay ako ng CP mula kay Khamenei. Hindi hinangad o hinahangad ng Iran ang digmaan, ngunit iginiit nilang hindi nila isusuko ang kanilang lehitimong karapatan. Tiyak na hindi namin pababayaan ang mga agresor. Igigiit namin ang kabayaran sa lahat ng pinsala, kabayaran para sa dugo ng mga martir at kompensasyon para sa mga nasugatan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate, kumuha ng may bayad na subscription o maging sponsor sa YouTube. Makikita sa video description ang links at detalye kung paano ito gawin. Nakasulat dun mismo, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.